sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga buhay at natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa mga salitang ito. 1 Tesalonica 4. Ang pagdagit ay magiging isang sama-sama, maluwalhati at biglaang pakikipagtagpo kay Jesus sa himpapawid. At kapag naunawaan natin ito, isang tahimik na tanong ang hindi maiiwasang lilitaw sa puso. Ano nga ba talaga ang magiging sandali na iyon? Ang pag-unawa sa katotohanan ito ng Biblia ay ganap na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay dito sa lupa. Hindi ito isang teorya, hindi ito isang magandang alegorya upang aliwin ang mahihina. Ito ay isang tunay, literal na pangako na nilagdaan mismo ng Diyos. Ang salita sa likod ng pangyayaring ito ay ang Griegong harpazo. Nangangahulugan ito ng malakas na paghawak, bigla at hindi mapigilang pag-alis, na parang isang di nakikitang kamay ang pumipigil sa iyo, palayo sa katotohanang alam mo. Ito mismo ang hakbang na gagawin ng Diyos para sa kanyang mga tao. Hindi ito magiging unti-unti, walang oras para sa mga pamamaalam, walang pakikipagtawaran. Ang pananampalatayang inilagay mo kay Hesukristo ang magiging tanging halaga sa sandaling iyon. At hindi ginagamit ng Biblia ang wikang ito nang hindi sinasadya. Nais nitong maunawaan mo ang pagkaapurahan ng kung ano ang darating. Si Jesus mismo, sa kanyang huling pag-uusap bago ipinako sa krus, at tumingin sa mga mata ng kanyang mga disipulo, at sinabi sa Juan chapter 14, huwag kayong mabagabag. Ako'y paroroon upang ihanda ko kayo ng isang lugar. At kung ako'y paroroon at ihanda ko kayo ng isang lugar, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking piling. Hindi niya sinabing, marahil. Hindi niya sinabing, kung magiging maayos ang lahat. Sinabi niya, ako'y babalik. At lahat ng ipinangako ni Jesus, tinupad niya. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ang rapture. Ang tanong ay kung magiging handa ka ba kapag nangyari ito. Isinulat ni Pablo sa 1 Corinto 15:52, sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, tayong lahat ay babaguhin. Isipin mo, ang oras na kailangan mo para kumurap, wala pang isang segundo ay ang oras na gagamitin ng Diyos para baguhin ang lahat. Walang magiging countdown, walang magiging alerto sa iyong telepono. Sa isang iglap, milyon-milyong tao ang mawawala at ang mundong natitira ay kailangang harapin ang nakabibinging katahimikan ng kawalan na iyon. Ngunit ang rapture ay hindi lamang isang pagkawala. Ito ay isang radikal na pagbabago. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang mga katawan ng mga nakay, Jesus ay babaguhin mula sa may kabulukan patungo sa walang kabulukan, mula sa may kamatayan patungo sa walang kamatayan. Para bang sinasabi ng Diyos, ang katawang ito na nagdusa, nagkasakit, tumanda, nagtiis ng sakit, isusulat ko itong lahat sa isang segundo. At ang mga patay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli, maging sa harap ng mga buhay na nasa lupa. Ang pananampalatayang pinanghawakan nila hanggang sa kanilang huling hininga ay hindi malilimutan. Ang Diyos ay may perpektong alaala. Ang epekto sa daigdig ay magiging agaran at magulo. Mga eroplanong walang piloto, mga pamilyang nagkawatak-watak, mga pinunong walang paliwanag. Ang mundo ay maghahanap ng makatuwirang sagot sa isang bagay na tanging ang Biblia lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na humula. At alam mo ba kung ano ang pinakakapansin-pansin? Lahat ng ito ay nakasulat na. Nagbabala si Jesus, nagbabala si Pablo, nagbabala ang mga propeta. Ang tanong na natitira at nararapat sa iyong sagot ngayon ay ito, kapag dumating ang sandaling iyon, saang panig ka ng kasaysayan mapapasailalim? Kung bubuksan mo ang Biblia sa Mateo 24 at babasahin ng mabuti, makakaramdam ka ng kakaiba. Ang pakiramdam na ito ay hindi isinulat 2,000 taon na ang nakalilipas, kundi kahapon. Si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo at ang mga disipulo ay nagtatanong, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng mga huling panahon? At tumugon siya gamit ang isang listahan, digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan, bansa laban sa bansa, taggutom, mga lindol sa iba't ibang lugar. Pagkatapos ay nagsabi siya ng isang bagay na kakaunti ang nangangaral, nang may seryosong paniniwala na ito ay sulit. Lahat ng ay simula pa lamang ng mga kalungkutan. Ang simula,
Sa madaling salita, ang nakikita natin ngayon ay hindi ang katapusan. Ito ang paghahanda para sa darating. Nabubuhay tayo sa 2026 na napapalibutan ng mga palatandaan na inilarawan ng Biblia ng may nakakabahalang katumpakan. Ang pag-uusig laban sa pananampalatayang Kristiyano ay tumataas sa nakababahalang bilis. Ang krisis sa moralidad ay naging normal, na kaya ang pagkakamali ay tinatawag na kabutihan at ang katotohanan ay tinatawag na hindi pagpaparaan. Ang teknolohiya ay sumusulong patungo sa mga sistema ng pandaigdigang kontrol na gagawing manginig ang sinumang nag-aalinlangan kung babasahin nila ang Apokalipsis 13 kaagad pagkatapos. Hindi nagugulat ang Diyos sa alinman dito. Inihula na niya ito. At sinabi ni Jesus na kapag nagsimulang tumindi ang mga palatandaang ito, dapat nating itaas ang ating mga ulo dahil malapit na ang pagtubos. Lucas 21:28. Ngunit marahil, ang pinakamapanganib na palatandaan sa lahat ay hindi matatagpuan sa mga pahayagan. Ito ay matatagpuan sa loob ng mga sambahan. Isinulat ni Pablo sa 2 Timoteo 4 na darating ang panahon na hindi titiisin ng mga tao ang wastong doktrina. At dumating na ang panahong iyon, ang pagtalikod sa pananampalataya, espiritual na panlalamig, isang pinahinang ebanghelyo, at ang pananampalatayang walang pangako ay ilan sa mga pinakamalinaw na palatandaan na tayo ay nasa huling oras na. Hindi ito isang panawagan para matakot. Ito ay isang panawagan para sa pagmamadali. Sapagkat kung ang mga palatandaan ay tumitindi, nangangahulugan ito na ang oras na inilarawan ni Pablo sa 1 Thessalonica 4 ay mas malapit kaysa sa gustong paniwalaan ng marami. Ito ang tanong na walang gustong itanong ng malakas. Ngunit lahat ay tahimik na nag-iisip, babangon ba ako? At ang sagot ay hindi matatagpuan sa inyong denominasyon sa kung ano ang tunay na iyong pinaglilingkuran. Ito ay matatagpuan sa mga taga-Efeso kung saan pinagtitibay. Ito ni Pablo nang may kalinawan ng isang ilaw na nagniningning sa kadiliman. Sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi mula sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi pinaghirapan. Ito ay natatanggap. Ngunit ang tunay na pagtanggap nito ay nagbabago sa lahat ng bagay sa loob. Ang mga nakakatagpo ng biyaya ng Diyos ay hindi nananatiling pareho. Hindi sila maaaring manatiling pareho. May isang talinghaga na isinalaysay ni Jesus at marami ang nagbabasa nito nang hindi nararamdaman ang tunay nitong bigat. Sa Mateo 25, 10 dalaga ang lumalabas upang maghintay sa lalaking ikakasal. 5 ang handa na may langis sa kanilang mga ilawan na may tunay na pagbabantay. 5 ang tila handa, ngunit sa mahalagang sandali na ubusan ng langis. At nang dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga hindi handa ay kumuha pa ng langis, isinara ang pinto. Hindi malupit si Jesus. Siya ay tapat. Mayroong pamantayan na tinatawag na praktikal na kabanalan, isang buhay na puspos ng banal na espiritu. Hindi lamang isang pananampalatayang ipinahayag ng mga labi, tinatawag ito ng Biblia na isang masigasig na buhay at taimtim itong nagbabala laban sa pagiging maligamgam. Sa Apokalipsis 4 may sinabi si Jesus na isang bagay na nakakagulat. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit o malamig iluluwa, kita na mula sa aking bibig. Mga makapangyarihang salita mula sa isang tagapagligtas na labis kang minamahal upang hayaan kang malinlang. Ang nagpakita sa atin ay hindi ang pinaka-perpekto. Ito ang nagtiyaga sa pananampalataya na nagsisi sa kaniyang kasalanan at hindi iniwan si Jesus kahit na mahirap. Ang pangalang nakasulat sa aklat ng buhay ay hindi ang pangalan ng hindi kailanman nadapa. Ito ay ang pangalan ng isang taong laging bumabangon patungo sa Diyos. At ang tanong ay, nananatiling hindi maiiwasan, paano nagliliyab ang apoy ng iyong pananampalataya ngayon? Isipin mong nagising ka sa isang ordinaryong araw at napagtanto mong may mali. Nawala na ang mga tao. Walang lohikal na paliwanag, binabalot ng kaguluhan ng mga lansangan, gobyerno at pamilya. Ang inilalarawan ng Biblia bilang malaking kapighatian, hindi science fiction. Ito ang aktwal na senaryo na magaganap sa mundo pagkatapos ma-rapture ang iglesia na itinatag ni Kristo. Ito ay isang 7 taong panahon na inilarawan ng detalyado sa aklat ng pahayag, kung saan ang mga paghuhukom ng Diyos ay darating ng sunod-sunod. Sa isang mundo na sa loob ng mahabang panahon ay tumanggi sa kanyang biyaya.
Ang awa na ngayon na may magiging paghuhukom sa araw na iyon. At sa gitna ng kaguluhang ito, hinuhulaan ng Biblia ang pag-usbong ng isang figura na tatanggapin ng mundo bilang solusyon, ngunit siya talaga ang pinakamalaking patibong sa kasaysayan. Inilalarawan ng pahayag 30 ang Antikristo, isang karismatikong pinuno na may mga sagot sa lahat ng bagay, pinagkalooban ng supernatural na kapangyarihan at nagmumungkahi ng isang kaayusan sa mundo na aakit sa bilyon-bilyon. Magtatatag siya ng isang sistema ng kontrol sa ekonomiya kung saan walang makakabili o makakapagbenta ng walang tatak. Tila baliw ito, 100 taon na ang nakalilipas. Ngayon, dahil mayroon ng teknolohiya, tila oras na lamang ang hinihintay. Alam ito ng Diyos, hinulaan na ito ng Biblia. Ang mga mananatili at tumangging magpasakop sa sistema ng Antikristo ay haharap sa brutal na pag-uusig. Ngunit, at mahalaga ito, sinasabi rin ng Biblia na kahit sa panahong ito, magkakaroon pa rin ng kaligtasan. Sa Apokalipsis 7, hindi mabilang na karamihan mula sa lahat ng bansa ang lalapit kay Jesus sa panahon ng kapighatian na magbabayad ng sarili nilang buhay para sa pananampalatayang wala silang lakas ng loob na harapin. Ito ang pinakamahirap na landas. Ito ang pinakamakipot na pintuan. Ito ang dahilan kung bakit iginiit ni Jesus ng husto. Huwag ipagpaliban ang magagawa lamang ng biyaya ngayon dahil ang bukas ay maaaring magdulot ng lahat. Ang pagdagit ay maluwalhati, ngunit hindi ito ang huling kabanata ng kwento. Isang mas dakilang sandali ang nakalaan sa plano ng Diyos, isang sandali na magpapahinto sa buong mundo na hindi mangangailangan ng mga kamera, walang live na broadcast, walang kumpirmasyon mula sa anumang pahayagan. Sa Apokalipsis 19:11, ang pangitain ay isang bukas na langit at isang puting kabayo. At dito nakatayo si Jesus, hindi na ang nagdurusang lingkod ng krus, kundi ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, na may nakasulat na pangalan na walang sino man ang makakatanggi kailanman. Ang pagbabalik na ito ay hindi magiging tahimik tulad ng rapture. Ito ang magiging pinakanakikitang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Babalik si Jesus upang hatulan ang mga bansa ng may perpektong katarungan. Sa Mateo 25 inilalarawan niya ang sandaling ito. Kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian, lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap niya at sila'y pagbubuklurin niya. Ito ang pagtutuos na matagal nang alam ng sangkatauhan na darating. Pagkatapos ay darating ang kaharian ng milenyo, ang isang taon ng matuwid na pamamahala ni Jesus sa naibalik na mundo, kung saan ang kapayapaan na hindi kailanman nagawang maitayo ng mundo ay sa wakas ay iiral. Inihula na ito sa Isaiah 9:6. Ang soberanya ay atang sa kanyang balikat at walang magiging pang-aapi. Walang katiwalian, walang digmaan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito ay darating ang walang hanggang paghihiwalay. Ang dakilang puting trono na inilarawan sa pahayag, ditwat ay ang huling paghuhukom, kung saan susuriin ang bawat buhay, kung saan ang bawat pagpili na ginawa sa harap ng Diyos ay titiyakin. At doon magkakaroon lamang ng dalawang kapalaran. Buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus o walang hanggang paghihiwalay mula sa Kanya. Walang ikatlong option, walang huling minutong purgatorio, walang pakikipagtawaran. Malinaw ang Biblia dahil iginagalang ka ng Diyos, maging tapat sa iyo. Nang tagagandahan ng kalahat ng ito ay meron ka pa ring oras upang piliin ang tamang panig ng kwentong ito. Marahil ay sinimulan mo ang video na ito dahil sa kuryosidad. Ngunit may isang bagay sa loob mo na nakakaalam na ang sinabi rito ay hindi lamang information. Ito ay isang panawagan. Ang lahat ng ito ay sinabi dahil ang Diyos na nakakaalam ng bawat detalye ng iyong buhay ay dahil na ikaw ay nasa tamang panig. Kapag ang kwento ay umabot sa pinakamapagpasyang punto nito at ang tamang panig ay hindi nagsisimula sa panahon ng pagdagit, nagsisimula ito ngayon sa desisyong gagawin mo ngayon. Ang biyaya ng Diyos ay makukuha na ngayon. Ang nakapagliligtas na pananampalataya ay maaaring gamitin ngayon at si Jesus ay bukas pa rin ang mga bisig ngayon. Ang problema ay hindi kailanman ang Diyos ay malayo. Ang problema ay ang mga tao ay patuloy na naghihintay para sa perpektong sandali na maaaring hindi na dumating. Huwag mong iwanan ang video na ito sa parehong paraan na ipinasok mo ito. Kung may isang bagay dito na humipo sa iyong puso, kung ang iyong pananampalataya ay nayanig, kung napagtanto mo na kailangan mong seryosohin ang iyong espiritual na buhay, kumilos ka na ngayon. Makipag-usap kay Jesus, bumalik sa Kanya ng lubusan. Sapagkat ang maluwalhating pagbabalik ni Jesus ay tiyak, ang pag-agaw ay tiyak, at ang tanging pagpipilian ay bukas pa rin. Kung naunawaan mo ang mensahe ng video na ito,
I-click ang button na like at isulat sa mga komento. Panginoong Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Amen.